So yun, nagabihan na kasi tayong nakauwi guys. Ito yung first day ko ngayon dito sa bahay. Papakita ko sa inyo ang itsura ng aking munting bahay. Vlog for today, ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura na ngayon dito. Madumi pa siya kasi hindi pa ako naglinis. Tignan nyo, parang nabagyo yung mga gamit ko. As in, kakalipat ko lang, nagabihan na ako. Bukas na lang ako mag-ayos. Hindi ko pa nga natatanggal yung plastic ng ilaw kay bukas na lang. Tingnan nyo yung binibili pa ko. Ito daw naman yung sitwasyon ng ano. Tingnan nyo to. Ito yung ilaw. May ilaw to. Hagdan. Patay natin. Pailaw natin yung hagdan. Yun. Ang ganda. May ilaw yung hagdan natin. Yan. At ito, sobrang dami pa guys. Bukas pa lang ako maglilinis. At ito naman, ilaw ng kusina. Ito yung isa. Ganyan ang itsura niya. Magkalayuan tayo. Yan. And ito yung isang CR natin. Hindi pa nalilinisan actually. May exhaust din to. Diba? Pagbukas mo ng ilaw, mag-open agad yung exhaust. Patay natin ito. And ito yung isang kwarto. As in, sobrang dumi pa. Kalipat ko lang. Pranarity kong PLDT. Tingnan nyo ito. May sariling ilaw din. Meron din. 3 lights to. Okay. And ito yung fixed glass natin. Bukas papakita ko sa inyo yung itsura niya. And may gate din ako dito. Yan yung gate natin. O, diba? Yun lang naman. And first day ko ngayon dito matutulog. So magandang umaga, magandang gabi mga kabaltugan. It's new day, it's new life, it's new beginning. It's me, KD Balik again, ang pagbabalik. Okay, nagbabalik mga kabaltugan after 1 year ulit. Ito ulit yung first ever vlog ko. And today is, we have a special vlog for today and it's our house tour. And together na rin dahil maraming nagtatanong kung magkano raw yung nagastos ko dito sa bahay na pinagawa ko. And yes, i-reveal na natin lahat ng mga gastusin. Wala pong maiiwan na expenses. And bago pong lahat, and i-montage muna natin ang bahay natin. You can see dito sa labas, hindi pa kasi siya tapos. Kaya may mga buhangin kasi hindi pa tapos yung pinapahalo blocks ko doon. Ayun, kakabuhos pa lang yun. And dito naman, papakita, as you can see, hindi pa tapos yung mga poste dito. Pero tapos na itong mga bakod natin. Ayun yung mga puso ko. At ayan, may mga hindi pa na... At ito, hindi pa kasi na ilalagay ito dito sa gutter. As you can see, hindi pa tapos to. May mga hindi pa na ilagay, kaya may mga tubo pa dito. Dapat may gutter at flushing din dito, kaya hindi pa siya tapos. And dito, nakita nyo may mga tubig kasi hindi dapat tumababasa kung nailagay na yung mga gutter at flushing. As you can see, hindi pa natatapos yung flushing natin. And dito naman yung dirty kitchen natin. And nagpalagay ako dito ng mga parang grills niya kasi for my safety, para walang makapasok dito sa dirty kitchen natin. Dito naman, hindi pa talaga nalilinisan to kasi papapalitada ko to at saka to matatanggal to. And ito yung pinaka the best dito na ano ko, dito sa faucet. Ayan, nakahata po siya. May mga screen door talaga kasi maraming insekto. Itong bintana na to is owning to. Pag ganito siya nakadesign na, pag ganyan talaga. Ganyan siya. Para mas maganda siyang tignan. Ganyan siya, naka-owning siya. At ito, naka-fixed glass to. Kasi hindi ko rin naman siya abot. At saka para may design din naman at baka looban ako. Sinasara ko tong mga to for my own safety din. As you can see, sobrang haba na itong ano natin, itong mga curtains natin. Itong sukat nito is 8 feet, ganyan siya kataas. And alam nyo kasi kung rason kung bakit ito naka
curtains, it's because ito ay fixed glass. Ayan. Fixed glass kasi yan. For my safety, sinasara ko to kapag hindi ko naman planong magpakita sa labas. Ayan, puro fixed glass kasi to. Ayan o. Hindi pa malinis sa labas niya. Kasi bagong lipat lang ako nung September 1. And makikita nyo dito, ito oh, sobrang daming ilaw nito. Nasa 16 na ilaw. Sobrang liwanag nito ng gabi. Hindi ko expect na sobrang liwanag to ng gabi. Akala ko hindi siya maliwanag. Ganyan lang naman siya. Sobrang plain lang naman siya. And makikita nyo dito, sobrang ganda nitong napiling tiles na to. Sobrang liwanag pa. Ayun, may bago kasi pang parcel. Wala pa akong sofa kasi hindi pa siya dumadating. And makikita nyo dito, sobrang daming outlet na pinalagay ko para kahit saan pwede lang pumesto. May isa dito, dalawa dito, mayroon pa dito, at saka mayroon pa dito. Ito yung sa may saksakan ng ref. And meron na tayong ref dito kasi ito yung priority kong inuna para sa mga pagkain natin. And isa sa mga asset dito is itong hagdan. Dapat ang plano dito yung diretsyo, pero ito yung natuloy ko pa ganyan. Mas malawak sana space dito kung pa-diretso to, pero wala tayong magagawa kasi natapos na. And ang pinakamaganda dito sa hagdan is umiilaw siya. Papakita ko sa inyo. Kita nyo dito, 3-way switch tong hagdan na tong switch na to kasi naka-design siya para dito. Ayan. Ayan lang naman yung switch niya. Ayan. Tapos may switch din dun sa may kwarto sa master bedroom. May switch din dun para patayin to at itong sa may taas. Dito naman tayo sa isang kwarto. Isang kwarto dito, and pasensyahan nyo na kasi sobrang dumi nito kasi naging stock room ko pa kasi wala pa yung mga kabinet ko. 5 din ang ilaw nito, may pin light na 4 at saka may main light. And dito rin yung wifi ko kasi hindi ko naalala magpapakabit ako ng wifi. Ito na lang yung may butas sa may aircon nito. At ayan, dito na siya naikabit na literal. Kasi dun sa taas at saka dito sa kusina or sala wala nang butas. Wala na siyang dadaanan. And ito, tingnan nyo dito, sobrang dumi pa to. Andyan yung mga gamit ko. Pero ang sukat nito is nasa 3x3 pero nabawasan siya dahil sa mga kapal ng ating mga poste, mga kolong. Ayan, malawak din to. Yan, ganyan lang naman siya. Pakita ko dito. Ayan, sobrang dumi pa. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa kusina natin. Ito, may saksakan din dito. Nakadesign talaga kasi dito yung ref na dito pepesto. At saka, ito kasi, nagkamali itong tao dito. Kasi ang nakadesign talaga dito to. Dito yung pababa niya para magkasya sana dito yung pang 4-seaters na dining table. Kaya lang, ang naging resulta, sobrang sikip na nito. Ang sukat na nito is 1 meter na lang. Kaya ang naging solution ko dito, 2-seaters na lang na dining table. Total, hindi naman maraming titira dito. Ayan, yung ganyan na siya. And dito na yung kusina natin. Wait, pakita ko sa inyo yung pinakamaganda dito is yung ilaw natin. Ang ganda ng mga ilaw nito. Diba? Ang ganda ng design. Ayan yung view niya, no? Sobrang 1 meter na lang yan. Maganda sana kung nakasagad dun. And ito na yung may lababo din tayo dito. And ito yung complaint. Ito, sobrang syunga-syunga ko dito sa banda na to, sa electric stove natin. And ito yung rice cooker natin. Ay pa lang naman yung mga gamit natin. And dapat may cabinet dito. May cabinet dito at saka may cabinet din dito. Makikita nyo may butas dyan kasi may tubo kasi dyan. Kakakabit lang yung tubo dun sa may dirty kitchen natin. And tatakpan ko pa nanto yan para walang nakikitang ano dyan. At saka hindi rin naman makikita yan kapag mapalagyan na to ng cabinet. May naglagay din ako ng CR dito. Ang sukat lang nito is 150 by 150. Ang pinakamaganda dito, may exhaust na siya. Ganyan naman yung shower niya. Pagpasensya niya kasi naglilinis lang talaga ko yung bowl niya. O diba? Para ang dumi niya pero malinis talaga ganyan. At saka naka-design ko na paglagayan ng mga sabon. Ganyan siya, may pa-curve siyang ganyan. As in wala pa kasi siyang gamit na like salamin, ganun. Patay na rin. Wala kasing bintana yung CR doon kaya napalagyan din ng exhaust dahil sa likod kasi nitong bahay is bahay din. Kaya ang naging solution doon para hindi naman kawawa kapag mag-jebs ka doon at hindi makakalabas yung amoy. Kaya ang ginawa ko na lang doon, nilagyan ng exhaust
para yung amoy ng magje-gems lalabas lang din. And punta na tayo dun sa master bedroom. Ganito lang naman yung hagdan natin. Yan, ito na yung master bedroom natin. May naglagay din ako ng ilaw dito. Ayan. At ito yung sinasabi ko sa inyo, may 3-way switch tayo dito. Tingnan nyo, naka-open yan. Switch natin to. Mamamatay. Nandito rin yung switch ng ito. At saka switch ng hagdan. Yan, ibukas na. Makikita nyo yung view ng taas. Ayan. Yung master bedroom natin, madumi pa siya kasi wala pa akong kama. Foam pa lang nung nasa dorm ko yung andito. Sobrang lamig nito. Maliwanag din. Ayan na. 5 na ilaw lang din. May curtain na lang din. Ayan. Nagkamali pa ako dun. Hindi siya nakabera. Ayan, sobrang dumi pa niya. Ganyan lang naman. Kapag nag-overtime ako ng trabaho, ayan siya yung ano ko. Yung working space ko pa lang. And ito, mga damit ko pa. Ayan yung mga damit ko pa. And ito naman ginaganda, nakabili na ako nito. May paglagyan na ako ng mga gamit ko. And ito yung aircon natin. Nagpalagay din ako ng aircon. At saka ito. And ang ginaganda nito, nagpalagay din ako ng CR. Maganda rin itong CR kasi pagpasensya nyo basura yan. May bintana siya. May mga laboratory din. Tsaka bowl. Ayan, kinaganda niyan, may exhaust din bukod sa may bintana. Ito. Ayan. Parehas lang din pala dun sa baba, may lagayin din ng sabon at shampoo. Lahat ng CR natin nakadesign na may exhaust para mabilis lang makalabas yung amoy ng mga jebs. And ito, ang kinaganda naman dito sa master bedroom natin is nagpalagay ako ng balcony. Papakita ko sa inyo. Ayan yung balcony natin. Doon sa balcony natin, pinag-isipan kong lagyan ng mga upuan kasi yung sinag ng araw lumalabas siya doon ng alas 10. Tapos kapag saktong 10:30 na wala ng araw doon hanggang tuloy-tuloy na yun. Hindi nasisinagan ng araw yun kaya maganda yung pwesto ng balcony, pwedeng tambayan. Kaya maganda siya lagyan ng upuan. Ang init pa nito guys kasi wala pa akong electric fan. Bibili pa lang ako, hindi pa ako nakabili. Ang inunaw ko kasi yung mga rep, yung mga pagkain, yung mga paglutuan, ganun. At saka inunaw ko yung mga aircon kasi syempre sa mga kwarto sobrang init kasi dito sa Tugigaraw. And magpapakabit ako ay kukuha ko ng electric fan kasi marami naman tayong saksakan dito. And dito naka-design dito sa may mga curtains dito naka-design na maglagay ng TV. And dito naman is yung sofa. Sobrang ano lang siya, sobrang napakasimple lang pero worth it naman. Maganda naman siya. Tensya na sobrang init talaga kasi kaya nagubad na ako. And yung mga ilaw natin, ako din yung nag-design yan. Ako lahat ng pumili kung paano yung peso niya. Actually, hindi ganito talaga yung design ng ceiling natin. Kaya lang, yung una kong foreman, hindi rin nagtagal yun. Tinanggal ko rin kasi ang dami niyang kamali. And ang daming palpak na ginawa niya. Kaya ang nag-decide na lang ako, tinanggal ko na siya and ako na mismo rin yung nag-foreman dito. And dito na nagtatapos tong vlog na to. And ito lang naman yung pinakamatinong vlog natin na isa. And kapag gusto mo tong vlog na to, don't forget to click the thumbs up button below. And kapag gusto mo pa yung videos ko, don't forget to subscribe my channel. Okay, Dibal niya again. And miss ko yung mga intro and outro. And see you sa next vlog.